kalusugan. May mga kalalakihang nakakaranas ng pamamaga o pananakit ng kanilang pribadong bahagi. Pero dahil minsan ay natitiis pa ang sakit o hindi naman gaanong nakakaabala, para sa kanila ay madalas na ipinagwawalang bahala na lang ito. Pero alam nyo ba na isa sa mga posibleng dahilan nito ay ang kondisyong tinatawag na hydrocele. At ang ilang kaso nito ay pwedeng may kaugnayan sa ibang kondisyon na nangangailangan ng agarang atensyon. Kaya ngayong umaga, pag-uusapan natin kung ano-ano nga ba ang mga dahilan, sintomas at mga treatment para maiwasan ang mga komplikasyon. Kasama natin ang ating favorite urologist na si Dr. Joseph Lee! Good morning, Doc Joseph! Good morning! Talaga ba? Favorite niyo ako? Siyempre, Doc. Wala kaming magagawa eh. Okay, what is hydrocele? Ano nga ba yung hydrocele? Kasi from the word, Yan, from the isa-isahin prefix, natin. hydro, water, seal, is structure or cystic structure capsule, di ba? So, there is a cystic-like structure that is located within the testicle. Within, okay. Okay? Either it's externally located or above the yung vessels natin, yung ugat, 'di ba? Yung testicular complex natin na vessels, no? So, is this something that is alarming? To the extent kasi pag lumaki na siya, Ay, okay. is this something that you need to do surgical intervention later on? Discuss. That common kasi madalas nakikita natin ito yung mga newborn Ay, okay. o yung mga bata. So, yung mga after yan yung pinanganak ka na, yung mga pediatric age group, 'di ba, nagpapa-check sa pedia, 'di ba? Nakikita nila yung parang, parang medyo malaki yung testicles. Okay. Okay? Tapos, quite unusual, minsan, nakikita mo, parang nagta-trans-illuminate. Anong ibig sabihin? Hindi naman flashlight. Parang Paano yun, Doc? pag natabi mo siya sa ilaw, parang may transparency. Nakikita mo yung mga ugat-ugat na gano'n. Oo. So, yun nakikita. Because it's cystic-like in nature, tapos sa loob may tubig. So, pag tinapatan mo ng umiilaw siya, Oo. parang may alam mo yun, Yeah, nakikita mo yung oo. transparency. Oh. Minsan yung That's one of the tests that they do for Okay. hydrocele. Okay. Now, meron kasi, pag it's small, hindi naman siya kasing extensively malaki yung hydrocele. Minsan nagre-resolve yan as the child grows to adult. Ay, okay. Minsan, ha? Minsan. Oo, kasi hindi naman siya solid na okay? Is this something that we have to be scared of? Unless na lumaki siya at maging nakaka-obstruct doon sa mga ugat mo, yung daanan na nagsusupply sa testicle, that becomes a problem. And second, it becomes a problem if it's aesthetically, undeniably na hindi siya kaaya-aya because yung testicle mo ang laki-laki. Lumalaki na. Di ba? So, yun ang mga natin. Tapos, kung tinatanong nyo kanina, does it cause pain? Sometimes it doesn't really cause much pain unless nagkaroon ng infection ang testicle mo or chitis, you call that. Then, it gives a parallel pain and infection to the hydrocele. Pero Doc, yung hydrocele ba ay usually congenital in nature or mayroong mga hydrocele na pwede mangyari way after puberty? Ganyan? Good. They used to say that is related to congenital. Ay, okay. Sabi nila, no? It's related to congenital. But sometimes kasi, may areas na sinasabi niya na maaring trauma in nature. Okay. 'Di ba? Kaya lagi sabi natin, iniingatan natin ang male genitalia, especially the testicle. Kasi pag yung napapalo, natatapik, no, you cause trauma. And there are spaces within the testicle that may emanate into Okay. hydrocele. Doc, ito naman yung sign and symptoms, no? Ano lang po ba to? Kumbaga, kung titignan mo siya sa labas is parang bukol siya na malaki or pwede rin po ba na parang boat? Ngayon, ang nangyayari kasi, nakakapa.
O nakikita mo, or siyempre, pag yung doktor, yung pediatrician, or if the mother is very conscious, makikita niya parang may umuumbok. Okay. Something strange, di ba? So, pwede yon. But of course, the child would never know. The only thing that maaano ng bata is pag may masakit, pag nagka-UTI. Di ba pag nagka-UTI, nakakataon na check mo rin yung testicles niya, baka may orchitis. Yun lang naman. Okay, pag tiningnan mo iyan kung may redness or ano, yun ang sabi ko, unless there is concomitant infection, then you start to do some tests like ultrasound ng testicles, then makikita mo may hydrocele. Okay. But in irregular stuff, hindi mo talaga makikita na may fever ba siya, ganun, masakit, kirot-kirot, madalas, ganun, hindi naman. Pero, Very ano siya, dependent on another diagnostic illness. nung nabanggit nyo kasi may mga chances naman na not commonly, pero pwedeng as they age, pwedeng mawala yung hydrocele. Pero what if nga, hindi nga nawala? Ano yung mga pwedeng maging complications doon sa isang lalaki? Pwede ba maka-apekto ito sa fertility niya? Sa iba pang aspect regarding the genitalia? Pwede magkaroon, but not strongly at risk. Okay. Kasi una-una, benign naman siya eh. Okay, so hindi naman kinakatakot. You do not do aspiration, ha? Okay. Dati kasi yung Hutas. needle, ano mo, hindi. Butas You yung have, needle. para mawala yung tubig, di ba? You have to do a surgical hydrocelectomy, you call that, to remove the capsule, the hole, Okay. then i-resuture siya. Di ba? Kasi remember, may kapsula siya. Maliban dun sa kapsula, kailangan matanggal rin yung tubig, di ba? So, tatanggalin, you have a cerebral procedure, you call that bottle procedures, mga ganon. So, ang mo dyan is, can it lead to something with regards to fertility? If it's strongly bothersome na nakaka-obstruct, maaring yung blood supply, ma-compromise. But not necessarily, 'di ba? Kasi hindi naman siya solid tumor. Kasi pag solid tumor, andyan yung ugat, parang yung compression mas malaki ang yung effect. Ito kasi naman benign naman. So but it might be happening in such a way na nagkataon when you do your complete examination, makikita mo na may hydrocele pala. Parang accessory to the evaluation. Nagagets mo? Hindi siya yung parang kagaya ng varicocele na pinag-uusapan natin. Kitang-kita mo yung may problema sa ugat. Ito kasi, nagkataon because you did examination, may hydrocele. Okay. Dok, ano ba yung mga dahilan naman? Bakit nagkakaroon ng hydrocele ang isa pong pasyente? Dahil din po ba sa may factor po ba sa lifestyle, ganyan, yung mga ginagawa po nila, habits or something? Like yung tinanong iyan ni Joshua kung may congenital effect. Kasi minsan yung closure, 'di ba? As we grow embryologically, may mga mga linings natin magsasara. Nagkataon nag-open konti. So there is a possibility that you can have hydrocele. Now, trauma you can kasi may mga lining ang testicles natin, may covering eh. Baka nasagi, natamaan, then you can cause parang blunt injury, then you can have cystic lesions like hydrocele, parang ganun. Pwede yun mangyari. Pero kaya Lifestyle is I think it's more physical in nature that is inherently risk. Kaya naman advisable, Doc, i-surgically remove itong hydrocele. Kunyari, ang isang batang bagong panganak, mayroon nang nakita na hydrocele. Advisable po ba na right then and there i-operate na? Or kasi yung iba parang hintayin muna natin kung baka mag-subside naman. Very good. Kailan po bang pinakamaganda? Hindi siya urgent, but it can be an elective procedure pag lumalaki. Okay. Extensively, ibig sabihin, 'di ba sabi ko pwede siya ma-resolve if it's small, no? At pag lumaki naman yung bata, pero hindi naman that's a surgical term, no? Tatanggalin mo yung cyst tapos yung may fluid sa loob. So yun ang gagawin mo.
either, titingnan mo yung situation, kung ano. Hindi siya, Dok, pwedeng kumbaga madaan sa mga medications lang kapag medyo No. surgery po talaga. Hindi ma-drain Hindi talaga. siya pwede sa medication, hindi pwede siya sa massage. Massage minasahe. May Di ba minamasahe? Para mawala. Parang mawala, Oo. di ba? Alam mo yun? Oo, Dok, may mga ganun. Di ba sa rural areas, ay masahin natin mga ano. Naku, Para bumalik Dok. lang din daw sa ibang parte ng katawan. Papunta sa Naku bahay. po. Kasi descended siya, iakit natin. Oo. Ay, no, don't do that. Oh, it doesn't really work. Pero kunya ay isang bata, Dok, nung pinanganak nga siya, meron siyang hydrocele, tapos after a while, na hydrocelectomy, pwede bang mag-recur itong hydrocele? Most of the time, it doesn't na. Okay. So, it's corrective. Madali lang naman. It's very straightforward na surgical procedure. Hindi naman mahirap. No? So, you make just incision, tanggalin mo lang yung cyst, and that's it. Hindi namang, wala namang ano. Hindi naman nakakatakot. So, mabilis lang. Yung recovery period naman nun. Ay, very after- fast. Mabilis lang. oo. Bilis 24 hours, you do it, then pwede nang out of the hospital. Parang mas matagal pa yung circumcision na recovery, you know? Oo, kasi circumcision, it take you 2 to 3 days and almost 1 week to recover. Mabilis lang yung ano. Heal. Oo. Pero Dok, may ano ba? May paraan ba para makaiwas naman sa hydrocele? May mga ways po ba? Wala kasi pag-iwas eh. When you say, Ian, iwas, unless you have been diagnosed and determined by ultrasound to have hydrocele, and that's hydrocele. Hindi naman para sabihin na infection, pwede mong iwasan, no? When I say that is like, kung nakita yan sa ultrasound, your diagnostic, ayun siya. It's a very straightforward thing na may hydrocele ka. So, ang tatanong na lang natin, Joshua, Ian, is, how do you deal with it? Yeah. Do a surgery now or do a surgery after? O, diba? Depending on the size. Pag malaki siya, feeling mo, at sang-ayon naman ng dalawang magulang, then you do surgery. Pag Alright. masyadong bata kasi, ayaw rin nila, di ba? Kasi anesthesia, di ba? Pero antayin mo lumaki. Pag lumaki konti, you can do surgery. Alright. Dok, may reminders naman po, Dok, para sa ating mga viewers, para naman kung sakali baka mamaya, meron na silang feeling nila, meron silang may mga irregularities na nararamdaman, para ma-encourage natin sila na magpatingin. Yes. Oo. You have to be reminded that hydrocele is something that can be urgent or can be not. But most of the time, kasi it's benign, so nothing really to worry if you have a specialist to look into and ma-check, ma-evaluate ng maayos, no? Para sa ating mga nanonood, nakikinig, wag mag-alala, basta punta sa tamang espesyalista.